Kabanata 1876. Anong pagkakakilanlan? Sa oras na ito, dahan-daang lumingon si Mr. Mu. Siya at si Suruy ay 1 metro lang ang layo, at kitang-kita niya ang nakamamatay na aura sa kabilang panig. Alam niyang kapag nagpatuloy siya, papatay talaga ang binatang ito. Sir, pasensya na po. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Sa tingin ko kailangan pa nating pag-usapan ang bagay na ito. Si Mr. Mu ay abala sa paghingi ng tawad, ngunit gusto rin niyang manalo sa piraso ng feng shui treasure na ito. Mukhang ikaw lang ang makatuwirang tao dito. Malamig na tumingin sa paligid si Suruy at sinabi. Ang natitirang mga tulisan ay maingat na tumingin kay Suruy, ngunit halatang medyo kulang sila sa kumpiyansa, at nanginginig ang kanilang mga kamay. Ang pamamaraan ni Suruy na parang demonyo ay nabigla lang sa kanila ng husto. Dahan-daang tumayo si Mr. Mu at sinabing, Sir, kailangan kong ipaliwanag ang bagay na ito. Sige, magpaliwanag ka, malamig na sabi ni Suruy. Tila nakita ni Mr. Mu ang isang kislap ng pag-asa, at mabilis niyang sinabi. Tama. Ito ang iyang master ng Pioneer Society. At ang bunsong anak ng Pangulong si Leng Guangfeng. Kamakailan, ang Pangulong Leng ay naghahanap ng libu-libong milya. Gusto kong makahanap ng feng shui treasure, kaya. So, pumunta ako dito. Walang ekspresyon si Suruy. Oo. Tinulyapan ni Mr. Mu si Leng Jiang, na puno ng dugo ang mukha. Sa totoo lang, hindi naman kailangang maging ganito katindi ang bagay na ito sa una, sariling opinyon lang ito ni Master Leng, pakiusap sir. Marami, huwag mong isa puso. So, magiging determinado si Pioneer na manalo sa lupaing ito. Sabi ni Suruy. Sa totoo lang, umaasa kaming makakagawa ka ng isang alok. Nais ni Mr. Mu na gumawa ng isa pang bid. Umalis ka dito. Pinaikit ni Suruy ang kanyang mga mata at hinawakan ang kwelyo ni Mr. Mu. Uulitin ko, ayokong makakita ng sinumang nakakagambala sa pagtulog ng aking ina. Dahil tinitigan ni Suruy ng ganoong mga mata, hindi mapigilan ni Mr. Mu na manginig. Gusto niya talagang sampelan ang sarili niya ng ilang beses. Nima, ano bang pinagsasabi mo? Ito ay sariling negosyo ng Pioneer Society. Ano ang hell na tinutulungan niyang makipagtawaran? Idineklara ng kumpleto ang kanyang misyon nang matagpuan niya itong feng shui treasure. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag ni Suruy. Pumalik din at sabihin kay Leng Guangfeng, kung maglakas loob kang mag-isip tungkol sa lupaing ito, pagkatapos ay hintayin hanggang na mapuksa. Nalipol ang barkada. Pagkatapos marinig ito, si Mr. Mu ay kinilig na hindi mapigilan. Eksakto kung anong uri ng pagkakakilanlan at kung anong uri ng lakas ang mayroon ka upang masabi ang mga salita upang sirain ang gang ng Vanguard Society. Natatakot ako na kahit narito ang hari ng Hilaga, si Wanyan Zenggi, imposibleng banta si Leng Guangfeng at ang Pioneer Society ng ganito. Ang binatang ito ay mukhang pinipigilan, ngunit kung gaano siya ka-arrogant sa kaibuturan. Sa kanya naman. Sabi ni Suruy, at tumingin kay Leng Jiang, na ang mukha ay puno ng dugo. Nang makita ito ni Ji Mu, natakot ang kanyang kaluluwa, at mabilis niya itong pinigilan at sinabing, bata pa siyang Master Leng at ignorante, mangyaring itaas ang iyong kamay, itaas ang iyong kamay. Bata at ignorante, malamig na ngumisi si Suruy. Bata at ignorante, kailangan kong turuan siya ng leksyon. Ngunit, wala naman, nakakaistorbo sa tulog ng nanay ko, he deserves to die. Ang kasalanan ay nararapat sa kamatayan. Halos hindi pa nasabi ni Suruy ang 4 na salitang ito dati, ngunit sa pagkakataong ito ay isang ganap na suntok. Tapat na upang makita kung gaano kahalaga ang maskara ng ina sa kanyang puso. Pinaikit ni Suruy ang kanyang mga mata at sinipa ang tuhod ni Leng Jiang. Sa pagkakataong ito ngunit talagang walang awa, narinig ni Mr. Mu ang isang malinaw na tunog ng pag-crack ng buto. Umalis ka. Bahagyang naglabas ng salita si Suruy. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya roon at malamig na tinitigan si Mr. Mu. Halatang medyo nataranta ang huli, at hindi na siya naglakas loob na sabihin iyon muli. Hinahanap ang problema ni Suruy, mabilis siyang sumigaw. Sumakay ka sa kotse, bilasan mo at dalhin si Leng Xiao sa ospital. Sa pagtingin sa nangungunot na nikap, alam ni Mr.
Muna kahit na maayos ang operasyon, tinansya ni Leng Jiang na siya ay mapipilya kapag siya ay naglalakad. Paano haharapin ng proteksyong ugali ni Leng Guangfeng ang bagay na ito? Kitang-kita ang resulta. Inutusan ng mga tulisan na dalhin ang lahat ng sugatan sa kotse, umalis muli si Mr. Mu sa harap ni Surui, gusto niyang yumuko at humingi ng tawad. Gayunpaman, gumana ba ang kanyang paghingi ng tawad? Matatanggap kaya ni Surui? Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na ito, sa harap ng paghingi ng tawad ni Mr. Mu, talagang sinampal siya pabalik ni Surui. May malutong na tunog na nagpalabas ng ginto sa mga mata ni Mr. Mu. Ang kanyang katawan ay suray-suray ng ilang hakbang, at pagkatapos ay mabigat na bumagsak sa lupa. Ramdam ni Mr. Mu na hindi masyadong gumamit ng puwersa si Surui sa pagkakataong ito. Kung kagaya ng dati ay binugbog niya ang mga halimaw na iyon. Natatakot ako na baka mabasag ang bungo ni Mr. Mo sa sampal na ito. Tikaw-tikip sa mukha at nakahiga sa lupa, puno ng pagtataka ang mukha ni Mr. Mu. Alam ko, nahanap mo ang lugar na ito. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, kung itikom mo ang iyong bibig, sa palagay ko mas dapat mong malaman kaysa sa akin. Ang pangungusap na ito ay walang alinlangan na ang pinakadirektang babala. Ang babalang nakapaloob sa mga salita ni Surui ay nagpanginig kay Mr. Mu. Gagawin ko, gagawin ko. Paulit-ulit na tumango si Mr. Mu. Nasa dilema siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, si Leng Jiang ay sinipa sa isang pailay ni Surui, salig. Ganito ang pambubugbog ng anak ko, kahit sinong ama ay madi-distress kapag nakita niya, hindi ito maiiwasan. Hindi banggitin si Leng Guangfeng. Ang lugar na ito ay halos teritoryo niya. Sa sariling teritoryo, sino ang makakalunok ng ganoong sampal sa mukha? Alam kong verbally lang pumayag ka. Malamig na sinulyapan ni Surui si Mr. Mu, at nakita kung ano ang iniisip niya. Ngunit hindi mahalaga. Kung Leng Guangfeng kung nais mong gawin ang isang bagay. Pagkatapos ay sasamahan kita hanggang sa wakas, at sa oras na iyon, kung ang Pioneer Society ay maaari pa ring umiral sa hilagang lupaing ito, ngunit ito ay isang bagay ng dalawang bagay. Nang sabihin niya ito, magaan ang tono ni Surui, na para bang may pinag-uusapan siya na walang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Mr. Mo ang hindi maipaliwanag na makaharing hangin mula kay Surui. Sumakay na tayo sa kotse at umalis na. Tanong ni Mr. Mu, dare to ask Mr. Gao's name. Narinig ito ni Surui, isang panunuya ang lumitaw. Tapos, sinunggaban niya ulit si Mr. Mu at inihagi sa gilid. Dahil dito, malakas na nontog ang katawan ng kalaban sa pinto ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, pakiramdam ni Mr. Mu ay malapit na siyang malaglag. Kapag tinanong mo ang pangalan ko, gusto mong maghiganti sa akin sa hinaharap, hindi ba? Bahagyang ngumiti si Surui. Kung ganoon ang kaso, maaari ko ring patahimikin kayong lahat mula sa mga tigang na bundok. Katahimikan. Matapos marinig ito, kinilig na naman si Mr. Mu. Ngayon ang kanyang puting down jacket ay puno ng alikabok, at hindi ito katulad ng diwata dati. Gagawin ko ang aking makakaya upang kumbansihin si Pangulong Leng na hayaan siyang alisin ang ideya ng paghihiganti, mangyaring makatiyak. Tigaw ni Mr. Mu. Talagang nag-aalala siya na kung may ideya si Surui na pumatay ng mga tao, talagang ayaw nilang umalis muli sa bayan ng Fengshan. Bagamat ang site na ito ay karaniwang saklaw ng impluensya ng Vanguard Society. Mayroon pa ring daan-daang kilometro mula dito hanggang sa kanilang punong tanggapan. Kung may nangyari, huli na para sumuporta sa oras na iyon. Kung talagang gusto siyang patahimikin ni Surui, kung gayon sa kanyang lakas, sino ang makakapigil sa kanya? Sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Mr. Una ang isang hanay ng mga itim na motorcade ay dahan-dahang umaakyat sa bundok. Ang pangkat na ito ay nagpapakita ng malalim na pakiramdam ng solemnidad. Sa pagtingin sa eksenang ito, nagsimulang maramdaman ni Mr. Mu na tila mas mali ang kapaligiran. Ang pangkat na ito, ang karangyan, ay malinaw na hindi maaaring pag-aari ng mga ordinaryong tao. Sa buong Hilaga, malamang na walang maraming tao na maglakas loob na maglagay ng isang palabas, tulad nito. Pinilit ni Mr.
Mo ang kanyang sarili na manatiling kalmado, at pagkatapos ay maraming pangalan ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan. Kung sino man ito, malinaw na ang hanay ng mga itim na koponan na ito ay tiyak na dumating upang mahanap ang binatang ito. Dahil hindi maganda ang daan sa bundok, maraming sasakyan na mababa ang chassis sa hanay ng mga team na ito, kaya huminto sila sa isang posisyon na 1 o 200 metro ang layo mula rito. Pumukas ang pinto ng kotse, at nang makita ni Mr. Mo ang lalaking nakatangsot sa malamig na panahon, biglang nag-condensed ang kanyang mga estudyante. Ganap na maganda, Jengyong. Sa buong North, ang taong maaaring maglagay ng gayong karangyan ay si Wanyan Zengi. Gayunpaman, ano ang kinalaman ng lalaking ito na kilala bilang Hari ng Hilaga sa batang si Guo Jianglong? Paano kaya siya nandito? Nakita na ni Wanyan Zengi si Surui mula sa malayo at may bahid ng pagiging komplikado sa kanyang ekspresyon. Gayunpaman, ang komplikadong ito sa lalong madaling panahon ay nawala, napalitan ng solemnidad. At si Tian Bingi ay nasa wheelchair din at itinutulak sa kalsada sa bundok. Ang ganitong mga kondisyon ng kalsada ay malamang na nagpagalit kay kasamang Lao Tian. Nang makita ni Surui ang eksenang ito, medyo nagulat si Weiwei. Hindi ko akalain na si Wanyan Zengi pala ay darating para makita siya. Paparating na ang hilagang kabisera, kaya natural na hindi na ito kayang hawakan ni Surui. Nilinggan ni Surui ang kanyang mukha at sinabi kay Mr. Mu, ikaw na lang ang gumawa nito. Pagkatapos niyang magsalita, lumipat siya patungo sa puntahan ni Yan Zhengyong. Nakita ni Wanyan Zengi si Surui na paparating, kaya halatang binilisan niya ang kanyang lakad. Nang makita ang aksyong ito, muling naduraj ang puso ni Mr. Mu. Malinaw na inilagay ni Wanyan Zhengyong ang katayuan ng binatang ito kaysa sa kanya. Anong uri ng pagkakakilanlan at katayuan ang kinatatakutan ng isang tao na maaaring gumawa ng pinuno ng hilagang mundo sa ilalim ng lupa? Sa sandaling ito, may naisip si Mr. Mu, at biglang kinilig. Napatingin siya kay Leng Xiao na wala pang malay sa sasakyan, puno ng gulat ang mga mata. Sumakay ka sa kotse, bilasan mo at umalis ka. Dapat mong malaman na ang Yuan Weigang at ang Pioneer Club ay palaging pag-alit. Pagamat huminto sila kamakailan. Nag-away sila kanina. Iyan ay isang kalunos-lunos na sitwasyon. Kung makita ni Wanyan Zengi si Leng Jiang dito sa oras na ito, hindi siya dapat makulong kaagad. Nang makita si Wanyan Zhengyong na palapit ng palapit, naramdaman ni Mr. Muna ang kanyang kaluluwa ay takot na takot, at dali-dali siyang sumakay sa kotse, at ilang Lu Patrol ang nagsimulang umalangaw-ngaw. Sa oras na ito, hindi ko alam kung ang driver ng isang kotse ay wala sa kanyang isip, at siya ay bumusina ng 2 beses ng sunod-sunod. Kabanata 1877. Isang trigger. Ang pagbusina ng busina ay halatang ilabas ang kanyang kawalang kasiyahan kay Surui. Ang taong ito ay walang ginawa noon, ngunit natakot siyang umihi ng kanyang pantalon sa madugong paraan ni Surui, at nakaramdam ng labis na kahihiyan, kaya gusto niyang magprotesta bago umalis. Napakaduwag niya kaya lang sa loudspeaker lang niya na ilalabas ang kanyang saloobin. Tulad ng alam ng lahat, ito ang pinakamahalaga sa Surui. Pumusina sa harap ng puntod ng nanay ko. Maaari ba itong maging mas sukdulan kaysa dito? Kakaakyat lang ni Mr. Mu sa sasakyan, at nang makita niya ang mga masasamang nagmamaneho ng sasakyan ay naglakas loob na gawin iyon, halos mabaliw siya. Ito ang ginagawa ng bastardo. Hindi mo ba nakita kung gaano kalakas ang kalaban noon? Payag ang mga tao na palayain ka, mabait na, pero gusto mo pa ring ipahayag ng mayabang ang iyong kawalang kasiyahan. Ito ay isang halimbawa ng hindi namamatay ng hindi namamatay. Galit na hinampes ni Mr. Mo ang batok sa likod ng ulo. Tumigil din si Surui nang marinig niya ang busina. Para sa kanya, natural na sobrang harsh ang tunog ng speaker na ito. Sa oras na ito, may layong 10 metro sa pagitan ng Surui at Wanyan Zengi. Ang sumisigaw na trompeta ay ganap na sinira ang katahimikan sa pagitan ng mundong ito. Malinaw na nakita ni Wanyan Zengi na halos biglang umitim ang kutis ni Surui. Ito ang sementeryo ng ina ni Surui. Dati, natatakot siyang maistorbo ang tulog ng kanyang ina. Kaya maingat siyang nagsalita, kapag natalo niya ang isang tao.
Siya ay yumuko para humingi ng tawad sa kanyang ina, ngunit ngayon, ang kabilang partido ay talagang naglakas loob na sumipol ng walang prinsipyo. Ang mood ni Tsurugi ay hindi masyadong maganda sa una, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malala pa. Marahil hindi ito problema para sa maraming tao, ngunit sa mga mata ni Tsurugi, ito ay isang malaking problema. Pagdating sa pagtrato sa kanyang ina, si Tsurugi ay ganap na glass-hearted. Nang lumingon si Tsurugi, ang mga Land Cruiser ay nagsimula ng bumilis palayo. Hindi man lang nila alintana na sobrang sama ng lagay ng kalsada, biglang lumakas, at tumakbo sila ng ligaw sa panganib na mabaligtad. Ganap na magbigay ng impresyon na sila ay natatakot na umihi. Huli na para habulin ka ngayon. Patuloy na pinagmamasdan ni Tsurugi ang pagkawala ng mga sasakyang ito, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mukha. Wanyangang Master, hindi ko inaasahan na darating ka. Ang ekspresyon ni Wanyan Zhengyong ay nagpahayag ng dignified. Dapat tayong malate. Obviously, hinuhusgahan niya mula sa dugo sa lupa at sa mga tipak ng basag na salamin na dapat ay may labanan dito ngayon lang. Ang mood ni Wanyan Zhengi ay naging madilim, at ang mukha ni Tian Bingi ay halatang hindi masyadong maganda. Naramdaman nilang lahat na sinampal sa mukha. Kahit na ang kapangyarihan ng Yuan Weigang sa lugar na ito ay hindi kasing lakas ng Vanguard Association. Itinuturing pa rin nila ang kanilang sarili bilang mga underground na puwersa ng kabanata sa Hilaga. Takasong ito. Nang dumating si Tsurugi sa Hilaga, sila pa bago niya matupad ang pagkakaibigan ng host, may isang taong nang ahas na lumapit sa gulo ni Tsurugi, na talagang ikinagalit ni Wanyan Zhengi. Bago pumunta rito, si Wanyan Zhengyong ay nagtanong na sa isang tao sa malapit at nalaman na si Tsurugi ay nagwawalis sa libingan. Kaya kailangan niyang maghintay ng kaunti pa. Alam na, bakit maghintay pa ng ilang minuto? Wala itong kinalaman sa iyo, ito ay aking sariling negosyo. Nang makita ang paghingi ng tawad sa mga mata ni Wanyan Zhengi, sinabi ni Tsurugi. Hindi, ang nangyari dito ay negosyo ko. Hindi sinasadya ni Wanyan Zhengi na talikuran ang kanyang responsibilidad. Mukhang ang grupong ito ng mga tao ay mula sa Pioneer Society, sabi ni Tsurugi. Ang Pioneer Club. Ang mga bastos na ito. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Tian Bingi na magmura. Matapos talunin ang Ninghai. Ang Pioneer ay gagawa ng maraming katitisuran para sa Yuan Weigang ng hayagan at palihim. Kung hindi, ang lakas ng Yuan Weigang ay hindi bababa sa 20% na mas malakas kaysa sa ngayon. Nakagawa na ng desisyon si Wanyan Zhengyong sa kanyang puso nang marinig niya na ang Pioneer Association ay darating sa problema ni Tsurugi. Nagkatinginan sila ni Tian Bingi at pareho nilang nakita ang determinasyon sa mga mata ng isa't isa. Sa pagkakataong ito, gusto ko talagang makasama ang Pioneers forever. Kahit na hindi sila payagan ni Tsurugi, tiyak na gagawin nila ito. Sa simpleng tingin lang sa isa't isa, malapit nang sumiklab ang isang taong digmaan sa pagitan ng dalawang pangunahing hilagang gang. Tsurugi, sabihin sa akin ang tungkol dito ng detalyado. Matapos magdesisyon na makipaglaban sa Vanguard Society, gusto pa ring malaman ni Wanyan Zhengi ang mga detalye. Pagkaraang sabihin ito ni Tsurugi saglit, ang mga mata ni Wanyan Zhengi ay naging sobrang nanlamig, at may bahagyang pagkabigla. Ang ganitong uri ng pag-uugali ng Pioneer Society, talagang hindi ko ito matitiis. Masyadong dominante ang pag-uugali ni Wanyan Zhengi. Ngunit pagdating sa paggalang sa opinyon ng ibang tao, talagang walang kalabuan, at imposible para sa kanya na gumawa ng ganoong bagay ng paghuhukay ng mga libingan ng mga ninuno ng mga tao. Naniniwala rin si Wanyan Zhengyong sa ilang feng shui. Ngunit hindi sa puntong sobrang nahuhumaling. Para naman kay Leng Guangpeng, na iniuugnay ang lahat sa sword, naisip ni Wanyan Zhengyong na ito ay walang katotohanan na lubhang. Hindi napigilan ni Tsurugi si Wanyan Zhengi. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Ziwei ay inayos upang dalhin ang mga piling puwersa sa Hilaga sa oras na ito, at mayroon ding mga pagsasaalang-alang sa bagay na ito. Ipinakita nito pagkaraang kumuha ng sariling posisyon, dinala ni Wanyan Zhengi ang isang grupo ng kanyang mga tauhan sa puntod ni Rui Hangyan at yumuko ng malalim ng 3 beses. Ang kanyang saloobin at ang mapagmataas na pag-uugali ng paghingi ng tawad ni Leng Jiang ay naging malinaw. Nakita ito ni Tsurugi sa kanyang mga mata at hindi siya masyadong nagsalita.
Matapos yumuko si Wanyan Zhengyong, iniwan niya ang espasyong ito para kay Surui, habang papunta siya sa kotse naghihintay ito sa loob. Pasensya na sa abala. Tumayo si Surui sa harap ng lapida at ngumiti ng mapait. Sa totoo lang, gusto kong maging mabuting estudyante sa harap mo, baka mag-alala ka tungkol sa akin doon. Ngunit ang araw na ito ay talagang huling paraan. Nay, hindi ko hahayaang may makagambala sa iyong pagpapahinga. Tumingin si Surui sa ilang mga bahid ng dugo sa lupa sa paligid niya, at walang magawang umiling. Nay, hindi ko alam kung ikaw nakita ko ang nangyari kanina. Kung hindi mo ginawa, ito ay mahusay, ngunit kung gagawin mo, sa palagay ko ay maaari mo ring hulaan, ito ay halos karaniwan sa aking buhay. Oo, ito ay ang pamantayan. Medyo naging emosyonal si Surui nang sabihin niya ito. Hindi ko masabi kung bakit ako ang daming conflict sa buhay. Mahinahong sinabi ni Surui. Siguro mas maraming tao ang nataman ko sa isang araw kaysa sa pinagsama-samang iba sa buong buhay nila. Kung tutuusin, sino ba ang ayaw ng matatag na buhay? Kaya lang kapag nabubuhay ang mga tao sa mundong ito, palagi silang mabibigkas ng maraming bagay, at palaging mapapansin ng maraming tao, at minsan ay pagod na pagod, ngunit wala talagang paraan. Nay, ang nakita mo ngayon ay maaaring dulo lang ng malaking bato ng aking buhay. Kapag may oras ako sa hinaharap, babalik ako para samahan ka at sabihin sa iyo ang lahat ng naranasan ko sa mga nakaraang taon. Ngumiti si Surui, ngunit ang ngiti ay tila may isang malakas na komplikadong kahulugan. Ang kanyang buhay ay hindi naging madali. Bagaman siya ay mukhang napakaliwanag kamakailan, ngunit sa karamihan ng oras, sumasayaw ako sa dulo ng isang kutsilyo. Kung hindi ako mag-iingat, bulok ang tiyan ko. Bagamat ang pag-uugali ni Surui kung minsan ay tila napakabukas, walang nakakaalam kung gaano siya magiging maingat bago gawin ang mga bagay na ito. Sa kanyang pag-iisa, malamang ay wala na siyang gaanong karelasyon, ngunit sa pag-unlad ng panahon, dumarami ang mga taong nagmamalasakit sa kanya, at nadagdagan din ang pag-aalala sa kanyang puso. Sa sitwasyong ito, lalong hindi niya mabitawan ang kanyang mga kamay at paa ng lubusan at kumilos ng walang ingat. Mom, ingatan mo ang sarili mo. Gumamit si Surui ng mga parangal sa pagkakataong ito. Tiningnan niya ng malalim ang lapida, pagkatapos ay muling yumuko ang kanyang mga tuhod, at humampa sa hilagang mundo. Nakaluhod ng kalahating oras. Walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Surui sa loob ng kalahating oras. Nakatayo sa malayo, nakikita si Surui na nakaluhod ng ganito, hindi napigilan ni Rui Zigan na panasan ang kanyang mga luha. Lahat ng nangyari ngayon ay lampas sa pangunawa ni Rui Zigan. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kabangges na labanan sa kanyang buhay. At hindi pa siya nakakita ng ganoong kabangges na eksena. At nagsimula siyang mapagtanto na ang mundo kung saan nakatira ang panganay na pamangkin na ito ay maaaring maging mas komplikado kaysa sa kanyang inaakala. Gayunpaman, gaano man ito kakomplikado, si Surui ay may mabuting puso, na makikita sa eksena kung saan siya lumuhad sa harap ng libingan ng kanyang ina. Pagkatapos lumuhad ng kalahating oras, yumuko si Surui ng 3 beses ng malalim, pagkatapos ay tumayo. Sa oras na ito, si Lin Aoshu ay nakatayo na sa kanyang likuran, at si Miss Lin ay lumuhad at tahimik na yumuko ng 3 beses. Hindi man siya umimik, lahat ng emosyon niya ay nakapaloob sa kanyang mga kilos. Pagkababa ni Surui sa bundok, kinuha niya ang kotse ni Yuan Weigang at umalis sa bahay ni Rui. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung kailan tayo muling magkikita. Siguro matagal na, baka malapit na. Ang lahat sa pamilya Rui ay nag-aatubili na nagpaalam. Si Jiang Ho, na may prangka na personalidad, ay binigyan ng mahigpit na yakap si Surui at sinabing, pagbalik natin sa Ninghai, pupunta tayo kay Chen Kai para lumabas. Hininga. Bagamat hindi niya nakitang sinaktan ni Chen Kai si Jiang Shuang gamit ang kanyang sariling mga mata. Walang alinlangang ipinaliwanag ng pula at namamagang pisngi ni Jiang Shuang ang lahat, na nagpagalit sa mainit na ulo na si Jiang Ho. Okay, sa sandaling bumalik ako sa Ninghai, ako na ang bahala sa bagay na ito. Saad ni Surui, at pagkatapos ay tinapik si Jiang Ho sa balikat. Matapos ipadala sa pasukan ng nayo ng pamilya Rui, sumakay si Surui sa kotse ng Yuan Weigang. Sa katunayan, mayroon siyang intensyon na huwag ipakita ang kanyang kabilang panig sa harap ng pamilya Rui.
At partikular na hiniling kay Wanyan Zhengyong na ay parada ang sasakyan sa mas malayo. Gayunpaman, ang pamilya Rui ay masigasig na nagbigay kay Su Rui ng napakalayo. Mayroon din itong isang panoramic view ng hanay na iyon ng mga nakamamanghang black team. Ito ay napakaganda. Hindi sinasadyang sinabi ni Jiang Ho. Anong klaseng karakter ang pamangkin natin? Tanong ni tita. Ang solemna at solemna na kapaligiran na ipinakita ng hanay ng mga motorcade ay ikinagulat ng lahat. Ang aming pamangkin ay tiyak na hindi madali. Hindi gaanong nagpaliwanag si Rui Zigan, na pabuntong hininga na lang. Alam niya na ang kanyang pamangkin ay isang taong gumagawa ng malalaking bagay. Anak, bumalik ka ng maaga. Sabi ni Rui Zigan sa puso niya. Kabanata 1878. Ang pamilya Leng magkapatid. Sa oras na ito, sa isang marangyang ward ng isang pribadong ospital. Si Leng Jiang ay nakahiga sa hospital bed, nakasuot ng hospital gown, na may mga bendahe na nakabalot sa kanyang mukha, at ganoon din sa kanyang mga tuhod. Sobrang depressed. Gayunpaman, sa depresyon na ito, mayroon pa ring napakasamang lasa. Ang lasa na ito ay nagmula sa kanyang mga buto at hinding-hindi mabubure. Si Mr. Una naka-white down jacket ay nakatayo sa tabi niya. Namamaga pa rin ang mukha niya. 10 oras na ang nakalipas. At nandoon pa rin ang palm print na sapat na para makita ang naunang sampal ni Su Rui. Gaano karaming kapangyarihan ang ginamit? Kabataang sipon, matagumpay ang operasyon. Tinabi ni G. Mu. Ipinaliwanag ng doktor na hanggat nagpapahinga ka ng halos 1 taon, maaari kang ganap na gumaling. At maiwasan ang mabigat na ehersisyo sa hinaharap, hindi ito dapat makaapekto sa iyong paglalakad, ngunit ang tuhod sa mga tuntunin ng lakas, maaaring maapektuhan ito sa ilang lawak. Dumb bastard. Galit na nagmura si Leng Jiang. Naapektuhan lang nitong bibig ang sugat ng tungki ng ilong niya. Inilabas niya ang kanyang mga ngipin sa sakit, at ang mga luha ay hindi napigilan. Ang kahusayan ng doktor ay walang alinlangan na napakataas. Sa ilang oras na ito, natapos niya ang pag-aayos ng kanyang tulay sa ilong at tuhod. Dahil sa comminuted fracture ng tulay ng ilong, kinailangan ng mga doktor na magtanim ng prosthesis. Sa madaling salita, mula ngayon, ang tulay ng ilong ang magiging pinaka hindi mahawakang lugar sa katawan ni Leng Jiang. Marahil, ang isang random na suntok ng isang binata ay maaaring masira muli ang tulay ng ilong ni Leng Jiang. Hindi ko pa naranasan ang ganitong kahihiyan. Para kay Leng Jiang, ang ganitong kahihiyan ay mas masakit kaysa sa pagpatay sa kanya. Hindi gentleman kung hindi mo babalikan ang paghihiganting ito. Mabangis siyang nagmura, malamig at hapdi ang ipinakita ng kanyang mga ngipin. Young Master Leng, huwag ka nang magsalita pa, makakaapekto ito sa pinsala sa iyong mukha. Nagmamadaling pinaalis siya ni Mr. Mu. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay nagpagalit kay Leng Xiao. Iniangat niya ang kanyang mukha at binigyan ng masamang tingin si Mr. Mu. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ako mahihiya? Ang lalaking ito ay talagang binugbog siya at inilagay ang lahat ng sisi kay Mr. Mu. Nang marinig ito, muntik nang mabaluktot ang ilong ni Mr. Mu. Nagagawa niyang maglakad ng patagilid sa hilaga sa halos buong buhay niya, at hindi pa siya nakatagpo ng ganoong nakakainis na bagay. Gusto talaga ng kabilang partido na siya ang sisihin. Gayunpaman, sa mga mata ni G. Mu, ang responsibilidad para sa lahat ng ito ay dapat ibigay kay Leng Jiang. Kung hindi dahil sa dandy young master na ito na nagpumilit sa sarili niyang paraan, baka napag-usapan na ng matandang Mo niya ang piraso ng feng shui treasure na iyon. Si Guo Jianglong, na nagudyok kay Su Rui, na kahit na si Wanyan Zenggi ay kailangang pretuhin ng magalang, makatuwiran para sa kanya na maging sobrang ginaw. Kung si Mr. Mu ay hindi tumitingin sa kanyang pakikipagkaibigan kay Leng Guangfeng, matagal na sana niyang iniwan ang kanyang manggas, kaya bakit maghintay hanggang ngayon? Young Master Leng, kapag sinabi mo ito, hinihiling ko sa iyo na hipyuan ang iyong konsensya. Sa wakas, hindi na handang lunukan ni Mr. Mo ang kanyang boses, kahit saan siya magpunta. Napapaligiran siya ng mga tao. Ang pag-iral ay isang kilalang feng shui master sa buong Hilaga. Gayunpaman, ang dandy young master na ito na hindi alam ang taas ng mundo ay paulit-ulit na nakabangga sa kanya at nag-provoke sa kanya, na naging dahilan upang tuluyang marating ni Mr. Mo ang kritikal na punto ng pagsabog. Mas marami na akong natawid na tulay kaysa sa iyo.
Bakit mo tinuturuan ang mga matatanda mo dito? Ginoo. Mu, sa tingin ko dapat mong bigyang pansin ang iyong mga salita. Sabi ni Leng Jiang sa mahinang boses. Ang misyon ko ay tulungan ang pamilya Leng na makahanap ng treasure land ng Feng Shui. At pagkatapos na matagpuan ang treasure land na ito, natapos na ang trabaho ko. Tsaka tumutulong lang ako sa pamilya Leng. Helping is a love, not helping is a duty. Sana maintindihan niyo ito. Naging napakabilis ang talumpati ni Mr. Mu. Maaari ko sanang makuha ang kayamanan ng Feng Shui ng mapayapa, ngunit ang iyong pagmamataas at pagiging mapusok, ngunit ginulo niya ang lahat. Tinabi niya, pinalaki ni Mr. Mo ang kanyang tono. Yang Master Leng, maaari mong pag-isipan itong mabuti, kung hindi dahil sa akin, baka napatay mo na ito ng binatang iyon. Totoo nga ang sinabi ni Ji. Mu. Gayunpaman, kung pahalagahan ng iba ang kanyang sinabi ay ibang bagay. Malinaw, si Yang Master Leng, na ngayon ay galit na galit, ay hindi lamang hindi pahalagahan ito, ngunit inilalagay din ang lahat ng sisi kay Mr. Mu. Papatayin ba ako sa kanya? Taka sa tingin mo ako ang may kasalanan nito. Tiniis ni Master Leng ang sakit sa kanyang mukha at malamig na sinabi, nakakainis. Halos mabuga na ang baga ni Mr. Mu sa galit, Nima, nailigtas lang ba niya ang ganyang puting lobo na mas mababa sa baboy at aso pagkatapos ng lahat ng kanyang pinaghirapan? Kung alam ko lang na si Leng Jiang ay isang puting matang lobo, baka hayaan ko na ang binatang iyon na patayin siya. Nang maging berde ang galit na mukha ni Mr. Mu, bumukas ang pinto ng ward. Mabilis na pumasok ang isang lalaki. Nakasuot siya ng itim na suit at nakatali pa. Ang kwelyo at cuffs ng kanyang kamisete ay napaka-elegante, na may gintong sinulid na humihila sa mga gilid. Pagamat kinulayan ng itim ang kanyang buhok, may kintab ito. Nakasuklay sa malaking likod, nagpapakita ito ng masarap na lasa mula sa loob palabas. Nang tumayo siya sa silid na ito, tila medyo tumitigil ang daloy ng hangin. Malamig na banayad na harap. Ang nagtatag ng Northern Underworld Gang Pioneer Association. Presidente Leng, sabi ni Mr. Mu. Anong nangyayari dito? Nang makita ang kanyang pinakamamahal na bunsong anak na binugbog ng ganito, halos hindi na napigilan ni Leng Guangpeng ang kanyang galit. Para sa kanya, ang paghampas sa kanyang anak ay pagtama sa mukha niya. Ang munting anak na ito ay palaging kanyang sinta. Dahil bata pa siya. Natatakot siyang matuno ito sa kanyang bibig, at natatakot siyang mahulog ito kapag hinawakan niya ito sa kanyang kamay. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong mga hinaing. Sa oras na ito, ang tulay ng ilong ay nabali. At ang mukha ay natatakpan ng mga benda. At ang nikap ay halos masira. Pagamat sinabi ng doktor na naging maayos ang operasyon, ngunit kung ito ay ganap na mabawi o hindi, isang malaking tandang tanong. Pagamat nagmamadaling dumating si Leng Guangpeng, dinala na niya ang lahat ng kanyang mga piling tao. Sa buong Hilaga, kahit si Wanyan Zenggi ay hindi maglalakas loob na hayaan siyang matuyo ng husto. Ang anak ko ay binugbog ng ganito, si Leng Guangpeng ngayon ay may balak na lipulin ang mga tao. Dapat niyang bayaran ang utak sa likod ng mga eksena. Dad, I think you should ask Mr. Mu, hehe. Nanguna si Leng Jiang at nanunuya ng 2 beses. Sa ganoong mga salita, walang alinlangan na sisisihin niya si Mr. Mu. Napakatalim ng ulo ng batang ito, at siya ang nagkukusa halos sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Ginoo. Mu. Lumingon si Leng Guangpeng kay Mr. Mu. Mahinahon ang boses nito. Gayunpaman, hanggat alam ng sino mang nakakakilala sa kanya, sa sandaling ipinakita niya ang kalmadong estado na ito, nangangahulugan ito na ang isang marahas na bagyo ay sasapit na. Nakaharap sa malamig na liwanag sa mga mata ni Leng Guangpeng, huminga ng malalim si Mr. Mu. President Leng, gumawa tayo ng hakbang para mag-usap. Narinig ito ni Leng Jiang. Pagkatapos magsalita, bigla siyang ngumiti ng malamig. Gusto mo bang magsalita ng masama tungkol sa akin sa likod mo? Sige, magpahinga ka muna. Sumulyap si Leng Guangpeng sa kanyang anak. Malinaw, pinananatili pa rin niya ang sapat na paggalang kay Ji. Mu. Sa oras na ito, pumasok ang isang lalaki at isang babae. Pareho silang tumingin sa paligid ng 30 na may malamig na mukha. Nang makita si Leng Jiang na nakahiga sa kama ng ospital na may mga benda sa buong katawan, agad na umungol ang lalaki. Sino ang gumawa nito?
Paglakas loob na sakta ng kapatid ko ng ganito, dudurugin ko siya. 10,000 talata. Kinagat ng taong ito ang kanyang mga ngipin, at isang malakas na pakiramdam ng lamig ang pinakawalan sa kanyang buong katawan. Ito ang pangalawang kapatid ni Leng Jiang. Si Leng Aoyang. Ang mga miyembro ng pamilya Leng ay lubos na nagpoprotekta sa kanilang mga pagkukulang. Leng Guangfeng man o Leng Aoyang. Ginawa nila ang lahat para protektahan ang kanilang mga pagkukulang. At ang babaeng ito ay ang pangatlong kapatid ni Leng Jiang, si Leng Meiran. Ilang tao ang gumagamit ng salitang, anting-anting, sa kanilang mga pangalan. Dahil ang salitang ito ay walang alinlangan na nangangahulugang, anting-anting, at kung hindi nila ito makontrol, pagtatawanan sila. Gayunpaman, ang Leng Meiran na ito ay talagang karapat-dapat sa salitang, charm. Sa madaling salita, maaari rin itong palitan ng isa pang homophone sa ilang lawak, iyon ay may. Ang Leng Meiran na ito ay may kaakit-akit na mukha, at sa paningin ng iba, mararamdaman niya na mayroon siyang hindi maipaliwanag na alindog sa buong katawan. Sa oras na ito, nakasuot siya ng leather jacket at leather na pantalon, at ang kanyang figure ay hindi na mailalarawan na nakaumbok, pasulong at paatras, tagumpay at kabiguan. Ang mga taluktok at tuktok ng itaas na katawan ay kahanga-hanga. At ang arko na ito ay umabot sa baywang, ngunit biglang nagsasara. Ito ay hindi kapani-pani walang payat, ngunit ang payat na arko na ito ay umabot sa buto ng balakang at nagsimulang kumalat muli. Ang malamig at kaakit-akit na figure na ito ay pinagsama ang mga katangian ng mga babaeng European at American at mga babaeng Asyano. Kahit na, siya ay napakataas, mga 1.75 metro ang taas, at nakasuot ng mataas na takong, ang mga ordinaryong lalaki ay kalahating ulo na mas maikli kaysa sa kanya. Kakaunti lang ang mga babae na makapagbibigay ng ideya sa isang lalaki na itulak siya sa kama sa sandaling magkita sila. Ngunit ang malamig na alindog na ito ay magpapidama ng ganito sa isang lalaki kapag nakita niya ang kanyang kabanata. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mukha ni Leng Meiran ay ganap na nambobola, lahat ay nagyelo. Siya ay 2 taon na mas matanda kay Leng Jiang. Sanay na ang buong pamilya sa nakababatang kapatid na ito. Kaya kapag nakikita nila ang kanyang kapatid na binubugbog ng ganito, hindi sila komportable. Si Leng Feiyang. Ang pinakamay kakayahan at mainit ang ulo na panganay na kapatid. Ay nasa labas pa rin ng bayan at hindi makapunta sa mga oras na ito. Kung alam niya ang tungkol dito, malamang sisubog siya sa galit. Bukod sa ugali at personalidad ng magkakapatid sa pamilya Leng, talagang nakakapit sila ng matatag. Ang pamilya at ang Pioneer Association ay may kapital na maipagmamalaki ng North. Kung ihahambing, mukhang mas mahina si Wanyan Washang, ang anak ni Wanyan Zhengyong. Kung may mangyari kay Wanyan Zhengyong balang araw, magagawa kaya ito ni Wanyan Washang gamit ang kanyang mga kakayahan para suportahan ang malaking Yuan Weigang. Kailangan pa niyang kumustahin. Sa oras na iyon, malamang na hindi niya kayang labanan ang mga lobo ng pamilya Leng. Chapter 1879. Papatayin ko siya. Bagamat napakalakas ni Leng Meiran na pukawin ang pagnanais ng mga tao para sa pananakop, kadalasan ay tila puno siya ng pambabola. Ngunit sa katunayan siya ay talagang isang tuwid na ugali, isang tipikal na karakter ng pamilya Leng, at ang ganoong uri ng pambabola ay maaaring hindi ang gusto niyang magkaroon. Sa ganoong figure, naramdaman ni Leng Meiran na walang magawa. Kung ang mga hindi nakakaalam ng kanyang kasaysayan ay ituturing siyang isang malambot na persimmon na madaling durugan, ngunit kung sisimulan talaga nilang durugan ito, malalaman nila na sila ay talagang naghihimok ng ulo babaeng leopardo. At siya ay isang mapanlinlang na babaeng leopardo. Sa tuwid na ugali, mayroon ding tusong lasa. Huwag kang impulsive. Iminuwestre ni Leng Guangfeng si Mr. Mu, at pumunta ang dalawa sa katabing silid. Ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin ng detalyado, sabi ni Leng Guangfeng. Nakahanap kami ng isang kayamanan ng feng shui. Naisip ni Ji Mo ang lupain ng mga ugat ng dragon, huminga ng malalim, at sinabi, tinatansya ko na sa buong hilagang lupain, hindi na makikita ang ganoong lugar. Nang marinig ito, ang kalmadong mga mata ni Leng Guangfeng ay nagsimulang magpakita ng nakakapasong kahulugan. Matagal na niyang inaabangan ang treasure land na ito. Marahil habang tumatanda ka, lalo kang nagiging mapamahiin, matapos ang napakaraming taon ng pagsusumikap.
Si Leng Guangfeng, na nabigong kontrolin ang mundo sa ilalim ng lupa sa Hilaga, ay nagsimulang maghanap ng dahilan mula sa isang lugar maliban sa kanyang sarili. Sa makatuwid, pagkatapos marinig ang tungkol dito. Matapos marinig ang balitang ito, tila iniwan niya ang pinsala ng kanyang anak. Sa harap ng treasure land ng Feng Shui na maaaring magbigay ng swerte sa mga susunod na henerasyon, ang pinsalang dinanas ng kanyang anak ay tila hindi napakahalaga. Napakahalaga ba talaga ng lugar na ito? Sabi ni Leng Guangfeng, naramdaman na niyang bumibigat ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng napakaraming taon ng paglalaban sa Hilaga, si Leng Guangfeng ay bihirang magkaroon ng ganoong katahimikan. Huminga ng malalim, sinabi ni Mr. Mu, ito ay isang napakabihirang lugar na may mga dragon veins. Dragon vein. Nang marinig ang dalawang salitang ito, ang mga mata ni Leng Guangfeng ay nagpakita ng kagalakan. Ito ang pinakagusto niyang ituloy. Hindi ko ine-expect na ganito ang darating sa kanya. Nagkaroon kami ni Leng Xiao ng alitan sa iba sa lugar na iyon. Naalala ni Mr. Mu ang mga kasanayan ni Surui tulad ng Diyos ng Kulog, kuminga muli ng malalim, at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari ng detalyado. Wala siyang anumang it's biased, at lahat ng ito ay totoo. Tumango si Leng Guangfeng matapos itong marinig. Alam niya kung gaano kainit ang ulo ng kanyang anak, at hindi inaasahan ang salungatan sa iba, halos isang pangkaraniwang pangyayari. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ikinagulat ni Leng Guangfeng ay, anong uri ng pagkakakilanlan ang binatang iyon, na nagawang panatilihin ni Wanyan Zenggi ang isang napakagalang na ugali. Gayun din. Kung mo ayon sa paglalarawan ni Mr. Ang mga elite generals ng Vanguard Association ay hindi parehong general ng taong ito, na nagpapahiwatig na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi dapat maging simple. At kung siya ay padalos-dalos, magkakaroon lamang ng panganib. Gayunpaman, hanggang ngayon, walang makakapidyaw sa pagkauhaw ni Leng Guangfeng sa Feng Shui Treasure Land. Higit pa, ito ang lupain ng mga Dragon Vein sa Treasure Land ng Feng Shui. Pagkatapos ng mahabang buntong hininga, sinabi ni Leng Guangfeng, mukhang hindi dapat ipadala si Leng Jiang sa bagay na ito, kung nais nating pag-usapan itong mabuti. Lupa. Mukhang alam din ni Leng Guangfeng na ang lahat ng ito ay problema ng kanyang anak. Pero ang tanong, kahit na magsalita siya ng maayos, ano ang magiging resulta ng kanyang pag-uusapan? Sa harap ni Surui, hindi niya alam kung ano ang gagawin, baka makuha ang gusto mo. Dahil ang binatang iyon ay malamang na pamilyar sa Yuan Weigang, ang mga bagay ay nagiging mas komplikado ngayon. Nag-aalangan na sinabi ni Mr. Mu, kung magsisimula ka ng digmaan sa Yuan Weigang dahil dito. Ang mga mata ni Leng Guangfeng ay naglabas ng dalawang matalas na sinag ng liwanag. Hindi malaking bagay na magsimula ng digmaan sa Yuan Weigang. Ang problema, iyong piraso ng Feng Shui Treasure, tiyak na makukuha ko ito. Ngunit, Pangulong Leng, hindi ngayon ang panahon. Totoong sabi ni Mr. Mu. Siyempre hindi ngayon ang oras, ngunit hindi ito masyadong mahaba. Ang mga mata ni Leng Guangfeng ay nagpakita ng isang tiwala ng ngiti. Hindi talaga alam ni Mr. Mu kung bakit napaka-confident nitong si Leng Guangfeng. Siya ay nakikipaglaban sa Yuan Weigang sa loob ng maraming taon. Ngunit hindi pa niya nakumpleto ang labanan. Ang pang-aapi ng pamilya Wanyan, paano ka na muling magkakaroon ng tiwala? Anyway, dapat makuha natin itong treasure land ng Feng Shui sa ating mga kamay. Ang mga mata ni Leng Guangfeng ay napuno ng matinding liwanag. Yuan Weigang, Wanyan Zenggi, naubos na ang iyong galit. Ngayon, panahon na ng aking taliba. Sa pagtingin sa kalupitan ni Leng Guangfeng, hindi mapigilan ni Mr. Muna makaramdam ng palpitation ng puso. Gusto niyang makaalis sa puyo ng tubig na ito, kaya nag-alinlangan siya saglit bago nagsabi. President Leng, maaaring kailanganin kong magpaalam kamakailan, dahil pupunta ako sa Timog Kanluran, at may nag-imbita sa akin na pumunta doon. Itulak ito. Talagang hinawakan ni Leng Guangfeng ang braso ni Ji. Mu. Mr. Mu. Matagal na rin tayong magkaibigan. At sa pagkakataong ito ay may natuklasan tayong treasure land ng Feng Shui. Dapat mong tandaan ang unang kasanayan, kaya, ikaw ay nanatili sa Pioneer Club kamakailan, at ipapakita ko sa iyo kung paano tayo naging hari ng Hilaga. Ang mga salita ni Leng Guangfeng ay puno pa rin ng kumpiyansa sa loob at labas. Since the other party said so, hindi talaga makaalis si Mr. Mu.
Umiling siya, pilit pa ring hikayatin ang kabilang partido na maging mas maingat. Pakiramdam niya ay simpleng iniisip pa rin ni Leng Guangpeng ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, dahil hindi ko pa nakikita ang binatang iyon, hindi ko maisip kung anong uri ng takot ang aidudulot niya sa mga tao. President Leng, sa tingin ko kailangan mo pa ring maging mapagbantay tungkol sa binatang iyon, sabi ni Ji. Mu. Ginoo. Mu, huwag kang mag-alala. Ipinikit ni Leng Guangpeng ang kanyang mga mata, at isang malamig na liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Sisiyasatin ko ng malinaw ang bagay na ito, upang mapanatili ni Wanyan Zenggi ang isang iginagalang na binata, at ang kanyang katayuan ay tiyak na hindi karaniwan. Pagkasabi nito, tila napansin lang ni Leng Guangpeng ang peklat sa mukha ni Ji. Mu, at sinabing may pag-aalala. Mr. Mu, anong problema sa mukha mo? Pwede ba yon? Walang magawang sinabi ni Ji. Mu. Natalo lahat ng batang iyon, at talagang napakalakas ng kanyang mga kakayahan. Naisip niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng mahabang panahon, imposibleng hindi makita ni Leng Guangpeng ang pinsala sa kanyang mukha noon. Ang tanging posibleng paliwanag ay sadyang binabaliwala ng lalaking ito. Dati, halatang sinisisi nitong Presidente Leng si Mr. Mu sa pambubugbog kay Leng Jiang. Sa oras na ito, bumuti ang kanyang kalooban, at nagsimula siyang magtanong, nag-aalala, tungkol sa pinsala. Kahit si Ji Mu ay naramdaman na si Leng Guangpeng ay ito siya ay medyo mapagkunwari noong panahong iyon. Napabuntong hininga siya sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi siya gaanong nagpaliwanag, ngunit itinatago niya ang kanyang isip ng palihim. Love or hate? It's all a thought, it's just a matter between the two, parang tigre ang kasama. Habang nag-uusap sina Leng Guangpeng at Mr. Mu, biglang tumunog ang cellphone ng una. Nakita ni Leng Guangpeng ang numero, ang kanyang mga mata ay agad na nagpakita ng paggalang, at pagkatapos ay mabilis na ikinonekta ang telepono. Laking gulat ni Mr. Mu sa kanyang reaksyon. Bilang Leng Guangpeng sa hilaga at katayuan, sino pa ang makapagpapalabas sa kanya ng ganoong hangin? Kumusta, Ginoong Xiao? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Leng Guangpeng. Okay, kaya bumaba ka na sa eroplano, okay, inayos ko na ang hotel. Oo, may mali sa akin ngayon, napag-usapan na, susugod ako ngayon. You can rest assured, walang problema. Napag-usapan namin ito ng detalyado sa unang bahagi ng yugto. Pag-usapan natin ang ilang mahahalagang detalye kapag nagkita tayo. Patuloy na sinasagot ni Leng Guangpeng ang tanong sa telepono. Malinaw, sa tanong, makikita na ang katayuan ng dalawang panig ay tila hindi gaanong pantay. Natatakot ako na walang sino man ang makapagpapalagay kay Leng Guangpeng ng ganoon kababang profile, tama ba? Sa ganitong paraan, ang tao sa kabilang dulo ng telepono ay dapat na mula sa ibang lugar. At kung ikaw ay nasa labas ng bayan, ito ba ang kabisera, o Ninghay? O malaking tao ba ito sa ibang lugar? Sa isip ni Mr. Mu, maraming posibilidad ang kumislap sa isang iglap, ngunit walang tiyak na sagot. Sa oras na ito, naisip niya ang batang dragon na muling tumatawid sa ilog. Bakit dumating ang dragon na ito sa hilaga? Paano niya gagawing parangalan si Wanyan Zhengyong bilang panauhin? Sa pag-iisip sa taong tumawag kay Leng Guangpeng, biglang naramdaman ni Mr. Mu na may mali. Hindi kaya ang magulong underground world sa hilaga ay tina-target ng mga bigwig sa ibang rehiyon, at handa ka na bang makibahagi? Ang lugar ng tama at mali ay hindi dapat manatili ng mahabang panahon. Ang 8 salitang ito ay halos ang tanging nasa isip ni Mr. Mu sa oras na ito. Pakiramdam niya ay kailangan niyang maghanap ng dahilan para umalis. Kung hindi ay hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Kahit na siya ay sikat. Siya ay nag-iisa na nagre-ranggo sa dalawang nangungunang. Ang dalawang gang ay nag-aaway, at kung hindi siya mag-iingat, ang bagyong gamulong ay dudurugin siya. Nang makahanap na si Mr. Munang isa pang dahilan para umiwas, hinailan na ni Leng Guangpeng ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Mu, sumama ka sa akin para batiin ang kagalang-galang na panauhin. Anong distinguished guest? Instinctive na tanong ni Mr. Mu. Gayunpaman, unang nagbenta si Leng Guangpeng. Hindi ko muna ito pag-uusapan. Pagkatapos mong makita ito, sa palagay ko ay magugulat ka.
Sa pagkakataong ito, hayaan mo ang mga salitang nakarating sa kanyang bibig ay nilamon ng husto ni Mr. Nais din niyang malaman kung saan nanggaling ang pagtitiwala ni Leng Guangfeng. Dumating sa ward ni Leng Jiang. Sinabi ni Leng Guangfeng sa mga bata. Huwag mapusok, ang pagpapagaling ang unang prioridad ng kabanata. Pupunta ako ngayon sa Qingyang City, walang makakagawa nito kung wala ang utos ko, kumilos ng padalos-dalos. Sabi niya, tumalikod siya at naglakad palabas. Tumingin si Leng Jiang sa likod ng kanyang ama, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang masamang ilaw. Pare, wala ka bang kahit kay-titing na intensyon na ipaghiganti ako? Napakababa ng boses ni Leng Jiang. May mas mahahalagang bagay si Itay na dapat gawin. Sabi ng pangalawang kapatid na si Leng Aoyang. Ano ang mas mahalaga kaysa sa pinsala ni Jiang? Ang boses ni Leng Meiran ay may malamig na kahulugan. Tiningnan niya ng malalim ang sugat ng kanyang kapatid at sinabing, sabihin mo sa akin ang address ng iyong pinsala, at papatayin ko siya. Kabanata 1880. Pag-espiya sa katalinuhan. Wasakin siya. Mukhang mamamatay tao si Leng Meiran nang sabihin niya ito. Si Leng Aoyang ay ganoon din, ang kanyang mga mata ay puno ng walang awa na kahulugan. Sa lupain ng Hilaga, walang sino man ang maaaring pretuhin ng ganito ang aking kapatid na si Leng Aoyang, kahit na si Wanyan Zenggi. Tutulungan ko si Yuan Wei ngayon. Sabi ni Leng Aoyang, at magpapadala na sana siya ng mga tropa. Sandali. Bagamat nagyayelo ang mukha ni Leng Meiran, hindi siya nasilaw sa galit. Ikalawang kapatid, kasama ang mga taong iyon sa ilalim ng iyong pamumuno, paano ka makikipagdigma sa Yuan Wei Gang? Hindi nasisiyahan si Leng Aoyang sa tanong na ito. Maaari akong gumawa ng sorpresang pag-atake sa kalagitnaan. Sa katunayan, nang talunin ng Yuan Wei Gang ang Ninghay at bumalik lamang sa Hilagang lupain. Si Leng Aoyang ang nanguna sa mga elite na salakayin ng Yuan Wei Gang. Siyempre, ito ay tinatawag na raid attack o isang surprise attack sa kanilang mga bibig, ngunit mula sa bibig ng Yuan Wei Gang, ito ay isang sneak attack. Ang palihim na pag-atake na iyon ay nagtulala pa sa Yuan Wei Gang, na dumanas ng mabibigat na casualty. Kung si Wanyan Zhengyong ay hindi espesyal na nagpareserba ng isang lokal na kawani ng suporta, malamang na ang pioneer ay gumawa ng mga dumpling. Ang panahong iyon ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ng Pioneer Club laban sa Yuan Wei Gang sa mga nakaraang taon. Kaya, may kumpiyansa na si Leng Aoyang na sabihin ito. Hindi ngayon ang oras para gumawa ng biglaang pag-atake. Maaari tayong magsimula sa Feng Shui Treasure Land, at pagkatapos ay gumawa ng pangmatagalang plano. Sabi ni Leng Meiran. Ang kanyang mahaba at kaakit-akit na mga mata ay naglabas ng dalawang malamig na liwanag. Gayunpaman, sa malamig na liwanag na ito, mayroon ding lasa ng karunungan. Hindi ito babaeng malaki ang dibdib at walang utak. Sa tingin ko tama si Sanjia. Nagpakita ang mga mata ni Leng Jiang ng isang masamang liwanag. Bayan ng Fengshan, ang pamilya ni Rui. Ang pamilya Rui ng Fengshan Town. Ano ang kinalaman nito sa Yuan Wei Gang? Sandaling hindi nag-react si Leng Aoyang. Maraming kinalaman dito. Pinaikit ni Leng Jiang ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti. Ang tatlong miyembro ng pamilya Rui ay inilibing sa kayamanan na lupain ng Feng Shui. Ngayon lang siya makakagawa ng ganitong antas ng ngiti, kung hindi ay masyadong mag-alaw ang balat ng mukha at makakaapekto ito sa pinsala sa tulay ng ilong. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang ngiti, kahit anong tingin mo dito, ay nagdudulot ng malupit na lasa. Sa isang layunin, ang lahat ay magiging madaling pamahalaan. Sabi ni Leng Meiran, saka tumalikod at naglakad palabas. Dahil sa kanyang figure at posture sa paglalakad. Kahit na siya ay nasa estado ng galit. Pakiramdam niya ay medyo baluktot kapag siya ay naglalakad. Basta normal lang siyang lalaki, natatakot ako na baka maging instinctive ang mga mata niya. Nakakulong sa ibabaw ng kanyang balakang. Ang iyong pangatlong kapatid na babae ay isang napakamaalalahanin na tao. Kung ipaubaya mo sa kanya ang bagay na ito, makatitiyak kang gagaling ka. Sabi ni Leng Aoyang, hindi siya nakapagpigil at gusto siyang itaboy. Bihira talaga ang magkakapatid sa pamilya Leng na magkaisa. Kahit na nakita ni Wanyan Zenggi ang ganoong eksena ng paghawak ng isang grupo, tiyak na naiinggit siya. Dapat ko bang sabihin sa aking ama ang tungkol dito? Nag-isip sandali si Leng Jiang. Hindi, si tatay ngayon ay may isang kilalang panauhin na matatanggap, magagawa natin ito ng mag-isa.
Sabi ni Leng Aoyang, saka lumabas ng pinto at nagsimulang tumawag sa telepono. Si Leng Jiang ay nakahiga sa kama ng ospital, nakatitig sa kisame, puno ng dilim ang kanyang mga mata. Kung hindi ako maghihiganti, isinusumpa kong hindi ako magiging tao. May malakas na sarap na lasa sa kanyang boses. Miran, anong plano mo? Tanong ni Leng Aoyang. Dapat kong sabihin na ang mga Jin ng pamilya Leng ay napakahusay pa rin. Maging si Leng Guangfeng o ang kanyang mga anak. Lahat sila ay napakagandang hitsura, at lahat sila ay may potensyal na maging mga modelo. Ang Leng Aoyang na ito ay matangkad din at may proporsyon, at nakatayo sa tabi ni Leng Meiran, sila rin ay isang pares ng mga mahuhusay na babae. Kilalanin ang iyong sarili at ang kaaway, at ikaw ay magiging ligtas sa isang daang labanan. Ang mga mata ni Leng Meiran ay naglabas ng dalawang malamig na liwanag. Kailangan nating alamin ang tungkol sa sitwasyon, at pagkatapos ay gumawa ng desisyon, kung hindi, sa balita mula kay Jiyang, ito ay walang pinagkaiba sa pagpapahid ng iyong mga mata. Kung gayon, paano ka magtatanong tungkol sa balita? Tanong ni Leng Aoyang, hindi niya masyadong naiintindihan ang utak ng kapatid niya sa mga oras na ito. Napakasimple nito, sinabi ni Leng Meiran. Titingnan ko ang maliit na nayon sa bundok, at doon lamang ang pinakamahusay na tagumpay para sa buong insidente. Ang tinutukoy mo ay ang pamilya Rui. Tanong ni Leng Aoyang. Oo, ito ang pamilya Rui. Bahagyang itinaas ni Leng Meiran ang kanyang mukha at tumingin sa kanyang kapatid. Pangalawang kapatid, sa tingin mo ba ay biro lang ang sinabi ko? Aling pangungusap, hindi maiwasang magtanong ni Leng Aoyang. Papahamak siya. Iniunat ni Leng Meiran ang kanyang balingkinitang palad at bahagyang tinapik ang dibdib ni Leng Aoyang. Bagamat nakangiti siya sa sandaling ito, ang ngiting ito ay nagdudulot ng napakalakas na pakiramdam ng palpitations ng puso. Nang makitang papasok na si Leng Meiran sa kotse, sinabi ni Leng Aoyang, maaari akong sumama sa iyo. Hindi ligtas para sa iyo na pumunta ng mag-isa. Paano kung makabangga ka sa Yuan Weigang? Walang hindi ligtas. At walang magagawa sa akin ang Yuan Weigang. Kung mag-inquire lang tungkol sa balita, sapat na akong mag-isa. Pagkatapos magsalita ni Leng Meiran, isinara niya ang pinto ng kotse. Ang pulang Wrangler ay nagsimula sa isang dagandong at tumakbo sa unti-unting nagdidilim na kalangitan. Maging si Leng Meiran o ang kanyang sasakyan, tila puno ito ng isang hindi mapakali na ligaw. Kabanata 2 araw sa tanghali. Si Leng Meiran ay nakatayo sa harap ng lapida ni Rui Hongyan. Tinitingnan ng mga bahid ng dugo at basag na salamin sa paligid niya, ang kanyang mahaba at kaakit-akit na mga mata ay nagsimulang automatikong ibalik. Lahat ng nangyari dito dati. Mukhang napakahusay niya. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Leng Meiran mula sa mga bakas na ito sa lupa, ang kanyang mga mata ay may mapanganib na tingin. Halika. Ang balat ni Leng Meiran ay sobrang puti. At ang kanyang mukha ay napakasela na halos hindi mo makita ang mga pores. Kahit walang kolorete. Nananatiling matingkad na pula ang labi niya. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at marahang kinurot ang sarili niya. Pointy chin. Ang pulang nail polish ay nagbibigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng nakakamangha. Lahat ay inosente, ngunit siya ay nagkasala. Humisi si Leng Meiran. Dahil inuwakupa mo ang feng shui treasure na ito, kung gayon ito ang pinakamalaking pagkakamali ng iyong pamilya. Pagkasabi niyan, tahimik siyang tumayo muli, nag-iisip ng 10 minuto, at saka sumakay sa Wrangler. Ang kotse ay nagsimula sa isang dagandong, at pagkatapos ay nagmaneho patungo sa kalahating burol na nayon. Nag-iba na ang ekspresyon ni Leng Meiran nang magmaneho na siya papasok sa pasukan ng nayon. Sa mga oras na ito, parang wala na sa kanya ang frosty feeling niya kanina. Ang maselang mukha niya ay talagang nababakas ang malambot na lasa. At ang malalaking mata niya ay parang tumutulo ng tubig. Hindi ko nga matiyak na taliwas sa mabangis na babae na nagbanta na papatayin ng buong pamilya sa ospital noon. Ang mga tao dito ay mainit at magiliw, kaya't si Leng Meiran ay hindi nagsumikap na malaman ang tungkol sa kwento ni Su Rui mula sa bahay ng matanda sa pasukan ng nayon. May isang pamangkin mula sa pamilya Rui na hiwalay sa loob ng maraming taon. Ang ekspresyon ni Leng Meiran ay naglalaman ng isang pakiramdam ng pagiging mapaglaro. Mukhang ang pamangkin na ito ng pamilya Rui ay lubos na may kakayahan at maaaring gawin ang mga kabataan na pinuntahan ni Yan Zenggi upang batiin ng personal. Natatakot ako na ito ay napakahirap.
Matapos tanungin ni Leng Meiran ang lokasyon ng bahay ni Rui Zigan, hindi siya nagmamadali, ngunit pumunta siya sa mga bahay ng ibang tao. Hindi pa niya alam ang pangalan ni Surui. Tita, alam mo ba ang pangalan ng pamangkin na kagagaling lang sa pamilya Rui? Nakita ni Leng Meiran na ang isang tiyahin ay nasisikatin ng araw sa pintuan, kaya humakbang siya at nagtanong. May matamis pa siyang ngiti sa labi. Makikita sa puntong ito na ang Leng Meiran na ito ay siguradong master of acting skills. Nang makita ang hindi nakakapinsalang ngiti ng mga tao at hayop. Walang sino man ang mag-aakalang sinabi niya ang mga salitang, pumapatay ng mga tao, noon pa. Ang gwapo talaga ng babaeng ito. Nang makita ang hitsura ni Leng Meiran, hindi napigilan ang tiyahin na sabihin. Salamat sa iyong papuri. Inulit muli ni Leng Meiran ang naunang tanong nang hindi tila naiinip. Mukhang Surui ang tawag dito. Malaking palabas iyon. Isang hanay ng mga sasakyan ang naghihintay sa kanya sa pasukan ng nayon. Sinabi ng tiyahin. Hindi pa kami nakakita ng ganoong kalaking palabas sa aming buhay. Si Leng Meiran ay mayroon ng pag-aalinlangan sa kanyang puso, ang hanay ng mga sasakyan na iyon ay walang alinlangan na ang koponan ng Yuan Wei Gang. Si Wanyan Zenggi ay maaaring magpakumbaba na batiin siya ng ganito, ano ang pagkakakilanlan ni Surui. Tita, salamat po. Matamis na ngumiti si Leng Mei, at pagkatapos ay pinaandar ang Wrangler patungo sa bahay ni Rui Zigan. Sa oras na ito, nakaupo si Rui Zigan sa pangunahing silid, nakikipag-chat sa kanyang tiyahin at sa iba pa. Diyos! Nang makita ang Wrangler na dumadagandong sa pintuan at isang kaakit-akit na babae na tumalon pababa mula rito, si Rui Zigan at ang iba ay lubos na natigilan. This girl is so charming. Hindi maalis sa isang tingin ang mga tao, lalaki man o babae. Kung ang Linao Show ay isang malaking bato ng yelo. Kung gayon ang malamig na alindog na ito ay isang malakas na apoy, at ang apoy na ito ay hindi lamang masusunog, at kahit na naglalabas ng isang pahiwatig ng pagkagalit sa lahat ng oras. Ganito ang ugali ni Leng Meiran, gustuhin man niyang pagtakpan ay hindi niya maitago. Bumaba siya ng kotse, nang makita si Rui Zigan, isang pag-aalala ang lumitaw sa mukha nito. Ikaw ang tiyuhin ni Surui, tama ba? Si Leng Meiran ay nagmamadaling lumapit kay Rui Zigan at humihingal na nagtanong. Ako, ang babae, ikaw, hindi alam ni Rui Zigan kung ano ang nangyayari, at natigilan sa tanong. Tito, nandito ba si Surui? Nakuha ni Leng Meiran ang kumpirmasyon ni Rui Zigan, tila medyo nasasabik, at mabilis na hinawakan ang kamay ni Rui Zigan. Si Rui Zigan ay naging tapat at responsable sa buong buhay niya. Kailan siya nakatagpo ng gayong pagsasabuatan at panlilinlang? Wala siyang anumang intensyon na maging magbantay, at mabilis na sinabi. Umalis na si Surui, babae, sino ka? Sino ito? Anong problema ni Surui? Wala na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang marinig ang pangungusap na ito, agad na namula ang mga mata ni Leng Meiran. Sa malalaking mata, dahan-dahang tumulo ang mga luha, at pagkatapos ay tinakpan ni Leng Meiran ang kanyang mukha at humikbi. Umiyak ka kung gusto mong umiyak. Sa pagkakataong ito, natarante si Rui Zigan at ang iba pa sa pamilya.